So, yung number 1 is in-skip na natin kasi wala namang kwentang nangyari do'n. Tanong na lang kayo sa akin kung paano nasagutan yung number 1. Ah, mamaya, bukas pala sa school na lang pagdating ko sa school, tanungin niyo na lang. So, dito na tayo sa number 2 na tayo sa part B. So, ang tanong dito sa number 2 is the sum of upon rolling 2 fair dice. So, pag nag-roll ka daw ng dalawang dice, ano daw yung mga possible na sum or yung possible na outcome pag pinag-add mo yung lumabas dun sa dalawang dice. So, kaya example, nakakuha kayo ng dalawang 1. So, yung sum nun is 2. Ayan. Ganun lang kasimple yung number 2. So, ayan. So, okay. First step natin, hanapin natin yung lowest sum, which is number 2. Yun yung lowest sum natin. Ayan. So, ang second step natin is hanapin naman natin yung highest sum. Ayan, second step. Second step. Find the highest sum. Ayan, mali pa ng spelling. Kasi, ayan, hindi na sinistop. Okay, ayan. So, kung lowest sum natin ay 2. So, yung highest sum natin ay 6 pag nag-roll ka ng dice. 6 yung highest sum natin. Ayan. Nag-drawing na ako ng visual representation kahit mukhang pangit para mas maintindihan nyo lang. Mas madali. So, ayan. 6. So, ang kalalabasan niyan ay 12. Talagang ako ng question mark. Kala nyo naman hindi nyo alam. Pero 12 lang naman yung kakalabasan niya. Kasi yun yung highest sum. So, ang third step natin, ilagay natin sila sa magkapagitan. So, hahanapin lang natin yung pagitan nila. So, ilagay lang natin. Matapos sa ano yung dating G yan. Pwede na ulit yun. Ilagay natin yung third step natin. Third step. Step natin is fill in the gap or fill in the blank sa between ng ano natin ng 2 and 12. Okay. Napaka self-explanatory ng ginagawa. So, hanapin lang natin yung 10 gap sa between ng 2 and 12. Bilang pa 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Ayan. So, ayan. So, pagkasunod-sunod na lang natin yan. So,
7, 6, 7, 7, 6, 8, 7, 8 ay 9. At dun siya makaabot tayo sa 12. So, lahat yan kasama ng 2 and 12 ay yung sagot natin. Kasi ay yung sum sa pag-roll ng dice natin. Gets? Pag nag-roll tayo ng dice, ngayon lang yung sum na makuha natin. Walang magkakaroon ng 13. So, hanggang 12 lang. At walang magkakaroon ng 1 dahil hanggang 2 lang. Okay. Ayun yung answer natin. Next natin is number 3. The resulting pairs upon rolling 2 pair dice. 8 po yung 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, 1 and 5, 1 and 6. 5, 2, and 6. So, ayun lang po yun. Sulit lang po natin. So, yung number 3 natin is yung parang number 2 lang din. Kaso, yung hahanapin natin, yung pinag-add na numbers. Kasi dun sa natin, dun sa number 2 natin, hinanap natin yung sagot dun sa dalawang numbers na pinag-add. So, dito naman sa number 3, hahanapin naman natin yung dalawang numbers na pinag-add. Parang baliktad lang siya dalawa. Ito na yung mga pairs. Ayan, example. Example natin yan, ha? Yung visual lang ginawa para madali ang kayo. Example natin is 1 and 2. Ayan, example. Katulad nga sinabi sa inyo of yung number na pinag-add yung tingnan natin. Okay. So 1, 2. Example 1 natin. So let's proceed sa answer. Ito natin na let's find all. Mali pa yung grammar. Ayan, let's find all the pairs. Ayan, tama. Let's find all the pairs daw. Hanapin na natin lahat ng pairs. So let's start dito tayo sa 1. Mag-isa tayo sa 1. Kaya nga pala, pag gagawa kayo ng parang box na ganyan. Yan yung ilalagay. Parang box na ganyan. Yan yung ilalagay yung mga result pairs.
example, 1, 1 and 2, and so on na yan hanggang sa makarating tayo sa 1 and 6. Ganun lang din. Ganyan. Tingnan nyo na lang kung paano ginawa yun. 1 and 1, 5, 1 and 6. Parang ano tayo, nagbilang lang tayo ng merong ibang number dito sa left side mo. So, kumare, dito tayo sa number 2. So, parang nagbilang lang tayo ng merong number sa left side. Gets mo ba? May number sa left side. So, for example, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6. Ang constant lagi yung nasa left. Ito, yung nasa left na number. Okay? Constant lagi yung nasa left. So, hindi siya nagbabago. Kagaya ng sa given natin. So, yung left lagi dun sa 1 variation is 1 lang. So, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, and 1, 6. Dito naman sa 2 variation, lagi lang 2 yung nasa left. So, constant siya. Hindi siya nagbabago. So, magbibilang lang tayo ng paakyat hanggang sa 6. So, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, and 2, 6. Ayan. Okay? Next sa first variation and second variation. Dito dadako naman tayo sa third variation kung saan pares lang din yung gagawin natin. Constant yung constant yung nasa left and pataas ng 1 yung nasa right. Para ka lang nagbibigay lang ng 1 to 6, kaso may 3 lagi sa left or palaging may number sa left na constant. Diba? Tulad ng mga given natin. So, sa first variation, constant natin yung 1 sa left. Second variation naman, yung constant natin na 2 na nasa left, at magbibilang lang tayo ng 1 to 6 ng laging may constant na 2 sa left. So, sa third variation, ganun din. Kaso, 3 naman yung constant natin. Okay? 3 yung constant, magbibilang ng 1 to 6 ng laging may 3 sa left. Kasi nga, constant siya. Ayan, take note, sabi ko. Kung ginawa. Ayan. Sabi ko na nga hindi mo na kailangan sabihin yan. Yabang dito. Since ako na nagsasabi. Ito saan kaya kita? Ay, wag mo na lang pansin ka. Skip na tayo sa explanation dun sa fourth variation. So, kung may groupings tayo sa vehicle, mahihirapan tayo doon. Pero dito sa stats and prob, madali lang to. So, ayan, tingin lang muna natin mga ginagawa natin. Kaso, 4 naman yung constant sa left. Constant, hindi nagbabago. Okay, take notes yan. Baka pag-explain din kayo bukas, wala kayong sagot. Okay? Ayan. Katulad sa given natin sa fourth variation. 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4,
4, 6. Palaging may 4 sa left. O yung unang sinasabi natin lagi is 4. Kasi ay nga yung constant. Hindi siya nagbabago. Ang nagbabago lang yung nasa right side. Kita nyo ba? Nag-gets nyo ba ako? Ayun lang yung madaling way para ma-explain ko sa inyo. Ganyan lang din gagawin nyo, parang paulit-ulit lang. Nagbabago lang yung nagbabago yung constant natin per variation. For example, sa first variation, 1 yung constant natin. Second variation, 2 yung constant natin. Third variation, 3 yung constant natin. Fourth variation, 4 yung constant. Fifth variation, 5 yung constant. So, ang paulit-ulit lang ginagawa nyo. Basta constant yung nasa left, magbabago yung nasa right. Okay. Tapos dito sa number 3. Part B, number 3. Tapos na tayo sa part B, number 3. 6 and 6. Ayan. Okay ba yung yoga natin? So, ayun na yung sagot. Yan, pinagsama-sama. Ayun na yung sagot. Ayan, ako nga pala. Kung isasagot nyo na to, pag sunod-sunurin nyo. So, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, and 2, 1, 2, 1. Hindi siya ganyan. Hindi siya ganyan na format. Tanong nyo na lang sa akin. Basta, yung in-explain ko dito, dapat alam mo na constant yung nasa left, yung magbabago yung nasa right. And may arrow na nagpagsunod-sunod. Pinagsunod-sunod na natin. So, ayan na yung final answer. So, ayun na. Part C na tayo. Ano yung sinasabi ko dito? Sinasabi ko rin din habang susulat ako eh. Kaso ngayon, may explanation. Hindi yung mga kung sinabulan ng susulat ko ako. Kasi naman panoorin nyo, sagot lang. Ano tututunan nyo dun? Nawawala. Wala kang tututunan. First step natin is i-write natin yung table. So, tatakay kayo ano yung table. Sulat natin yan. Wait lang. Yung table natin is nakalagay kung ano yung kung ilan yung nahanap natin. So, 1, 2, 3, 4 nahanap natin. Okay, 1, 2, 3, 4 and 0. Hindi ko lang nalagay yung 0 dito kasi 1, 2, 3, 4 lang naman. Pero wala naman consequence. Para lang maging 100%, hahanapin natin yung 0. Tanong nyo na lang sa akin kung paano hanapin yung 0. Andiyan na din naman pala yun sa answer na binigay ko sa GC. So, ayan. Ayan yung mga outcome. Ayan, pwede nga pala natin
makuha itong dalawang to. So, dalawa yung sinulat natin dito. Yung outcome at least. Hindi ko kasi alam kung ano yung hinahanap ni Sir. So, yung outcome muna yung gagawin natin dito. Gagawin natin yung at least sa other side. So, dumako na tayo sa outcome. Ito na yung table. Outcome nga, outcome. Ayan, yun yung table natin. So, outcome and possibilities. 0, 1, 2, 3, 4. Ayan, ginawa ko naman pala dito sa part na to. Ano lang ako, natuluan lang ako dito. Ayan. So, pagtapos natin isulat yung ano natin, yung ating table, ay ayun na. Isusulat na natin lahat ng possibilities na makuha sa 4 girls. Nalimutan ko lang siguro dito i-post. Kaya tuloy-tuloy yung video natin. Sobrang tagal. Natin lahat ng possibilities na makakuha sa 4 girls pala, lahat ng possibilities pala. So
So, meron tayong 16 possibilities dito. Para malaman natin yung possibilities, maglalagay tayo ng 2. Tapos, yung given is pa-power natin. So, for example, 4 yung given dito. 4 girls. So, sa 4 girls, ano, may given na 4. So, yung gagawin natin is 2 to the power of 4. Ayan. So, ulit na natin. So, bilangin natin kung ilan yung ating possibilities. So, merong 15 dyan. Okay. Pasensya mo na lang yung mga other notes sa background. Okay. So, ayan. May 16 possibilities. So, pigilan mo. Ayan. So, sa 0, merong isa lang tayong 0 na walang girls. So, mamaya, i-ano natin yan. So, ayan. At least pala yung ginawa natin dito. So, may 15 na merong isang so sa dalawang girls meron lang tayong dalawa, tatlo, 4, 5, 6, 7, 8, 10 at 11. So meron lang tayong 11 na outcomes sa dalawang girls. So at least 11. So at least 2 meron tayong 11. So sa at least 3 naman tayo 5. Meron tayong 5 na at least 3. So 4. Sinulat ko dun sa may sinulat ko dun sa may answer na binigay ko dun sa GC. So, pa-take notes na itong dulo. So, ayan, ika-calculator na natin. So, yung 1 and 16. At, yes. Open lang natin yung calculator. So, natin. Wait lang. Posting siguro. Ayan. So, calculator natin. Ayan. So, kakalculator natin yung 1 divided by 16. So, 1 divided by 16. 16 is equal 0.625. Ito times natin sa 100 yung na-times natin para makuha natin yung percentage. So, meron tayong 6.25%. And 6.25% na walang girls na makukuha. 0 girls. 6.25. 1, at least 1 meron tayo 93 points. So 93.75%.
Ayan, divide natin yung 11 sa 16. Tapos i-times natin sa 100 yung sagot. So, meron tayong 68.75%. 68.75% sa magkakaroon tayo ng dalawang curves. So, ayan. Divide natin yung 5 sa 16. So, meron, tapos ita-times natin sa 100 yung outcome. So, meron tayong 31.25% na merong tatlong curves sa apat na siblings. Sa apat na siblings, merong tatlong girls. And another 6.25% na apat yung girls. Kaya na gagawin natin. Okay na yung answer. Ayan na yung answer. Ayan. So, yun na nga. Ito yung final answer natin at least yung ginawa natin. So, yung ginawa naman natin dun sa may nakasulat sa GC is hindi siya at least. Ayan. Okay na. Okay na.